Ang linis pa rin ng Dolomite, oh. So ito yung pub. Isa ka ba sa nakapunta dito nung grand opening nitong Dolomite Beach? Grabe, halos mapuno itong Dolomite sa dami ng mga tao. Ganito ka excited at dami ng mga tao na gustong pagbabago. Hindi mo akalain na yung dating puno ng mga basura, ito na siya ngayon. Dito pa lang sa entrance, dinagsana. Ang Dolomite Beach, ito yung process of beach nourishment. So ito isa itong artificial beach. So una ito nabukas noong 2020, panahon pa ng pandemic yun, pero grabe, no? Talagang dinagsa ng mga tao nung opening. So marami nagsabi dito after daw itong pagandahin, magiging basura daw ulit ito after ilang taon. Pero doon sila nagkakamali dahil ngayon pupuntahan natin ang Dolomite Beach na yun after ilang taon na yung nakalipas. At nagkaroon na dito ng mga ilang bagyo. Isa sa mga notable typhoon dito ay yung Ulysses, kung saan napuno ng basura itong Dolomite Beach. At marami nagsasabi na wash out daw yung Dolomite, pero tingnan mo naman ngayon, ang ganda pa. So bukod dito sa Dolomite Beach, may pakita ko rin sa inyo yung likod, itong ginagawang reclamation project. Grabe, lumitaw na yung isla. So ito na yung Roas Boulevard. So ito po yung Dolomite Beach after ilang taon nung nabuksan ito sa publiko. Ating kakamustahin kung puro basura na ba. Dito pa lang sa itaas makikita mo, oh. Grabe ang linis. Ganyan ang kapag patuloy yung pag-maintain at pagdisiplina ng mga turista na pumunta dito sa Dolomite Beach. Isa na dito yung bawal magdala ng mga pagkain para hindi magtapon ng basura dyan sa Manila Bay. Yan, ito may sitwasyon ng Ross Boulevard ngayon. May ginagawa dito sa kalsada. Alam nyo ka ba nitong Dolomite Beach, puno ito ng mga tao dati. Lalo na dito sa footbridge. Grabe, ang linis pa rin ng Dolomite ngayon, no? Sa likod, matatanong mo yung reclamation project. Ang dami ng mga barko dyan. Abangan nyo yung video natin dyan, malapit sa MOA naman. Sasakay tayo ng MOA I para may pakita ko sa inyo itong overall reclamation project naman. Pero ngayon, tingnan mo naman, no? Nawala na pala dito yung mga payong o yung mga pangsilungan, no? Kasi panahon ng summer ngayon, so magdadala lang kayo ng sarili yung payong dito. At magandang oras pumunta ito, mga alas 5 para di masyadong mainit. Dito yung entrance siya. So ito yung public restroom, gabay na. So bawal maligo sa dagat. Tingnan mo yung Dolomite, kabay na. Kompleto po. Hindi pa nabawasan. So talagang natural beach siya ngayon, no? Artificial beach. Wala pa rin yung Mandamos Cafe dyan. Ay, importante ito, walang basura dito sa Dolomite. Kaya kasi hinahanap ng mga basher dito eh. Meron lang mga pailang basura dito. Ayan, no? Pero ganun pa mga kabayan, dito sa likod, yan po yung reclamation project. Usually sa harap ng MOA yun eh.
nila. Laki na rin pala, no? Dati hindi po matatanaw yung parang isla dyan. Ngayon, lumitaw na talaga. Saka may mga barko pa na dyan sa likod. Natatambak sila, no? Buhangin. Ayan, no? Kita mo yan, no? So, hindi tatagal. Magkakaroon ng mga high-rise building yan dyan. So, kumbaga, marami kasi nagsasabi na itong Dolomite daw, kapag may bagyo, ito daw yung tatamaan. Pero mukhang hindi na dahil meron ng kinonstruct dyan, no? Yan yung unang magiging barrier bago tatamaan dito sa Dolomite. Maganda pumunta ito mga alas 5 para hindi masyadong mainit. Meron din mga maliliit na isla, oh. Hindi ko lang makikita nyo. Sa camera hindi, pero dito may mga maliit, para mga dilis. Tingnan mo yan kabayan, no? Kahoy, oh. Marami pa kasi mga barong-barong na nakatayo malapit sa Pasig River or Manila Bay. So pagka nabubulok na yung kahoy, dito napupunta. Hindi lang mga kahoy, pati mga ito, tsinelas. Meron pang mga chichirya. Galing talaga sa mga sari-sari store, oh. Dito medyo kulay brown yung tubig, oh. Grabe. Ayan. Kuwan pala to, office pala to. So, nandito na tayo sa Manila Yacht Club. So bawal na palang maligo dito. Ito yung malapit sa breakwater. Ito naman ay malapit sa sewage treatment plant. Meron talaga mga buhangin, no? Yung parang galing sa dagat. Pero malinis din dito. Yan lang, bawal lang maligo, no? Meron din public restroom dyan, pero hindi pa bukas to sa publiko. Dati daan-daan yung mga basura. Yan mismo sa mga bato na yan, no? Ayun, napakaunti na lang. Marami ka nagsasabi kung aabot ba yung Dolomite Beach hanggang dito mismo, malapit sa Quirino. Pero hanggang doon lang siya mismo. Dati maraming mga nakatira dyan sa breakwater. Ngayon wala na, oh. Kailan lang sa mga nangingista na lang to. Yan na din yung kondisyon ng tubig dito. May mga kaunting basura.
Yung mga boya dati ginagamit sa pangsala ng basura. Ngayon nakatambak na lang siya Yan, nakapalibot sa Dolomite Beach dati to. Sana, hindi na siya ginagamit Meron na kasi silang ginagamit meron silang ginagamit dito yung makinarya, yung umiikot na panghakot din ng mga basura. Pero kung titignan nyo dito, mahaba na rin yung Dolomite Beach. What more kung i-extend pa to hanggang dun malapit sa Manila Yacht Club. At sa ngayon naman, kapag pumasyal kayo dito, kitang-kita naman na lagi itong nami-maintain. Pag merong mga basura dyan ngayong araw, kinabukasan, nililinis agad nila. At yung mga boya lang napapansin mo dito, yung mga pangsala ng basura, nakatago na siya dito. Dati kasi nakapwesto yun dyan sa mga dagat. Yan yung magiging panangga para di papasok yung mga basura dito. Yan, so abangan nyo yung reclamation project yan malapit sa SM MOA. Grabe, laki na yung nagkulay brown dyan or parang silver, yan na yung tambak ang laki na Hindi katagalan siguro magkakaroon na ng mga high-rise building yan.